Ayan, a blessed day po to everyone. Welcome po sa ating gawain, sa ating daily devotion for the nation. So, ayun po, today po is Valentine's. So, happy Valentine's Day po to everyone. Araw po ng mga pag-ibig. Sa ngayon po, ang ating pong kadate po muna natin ay ang Panginoon. Amen po. Okay, so bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. O Lord, we praise you, Lord. We worship you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw po na ito, Panginoon. Lord, sa araw po ng mga puso na isineselebrate po ng mga tao, Panginoon. Ngunit para sa amin po, Panginoon, ikaw po ang aming kadate, Lord. Lord, maraming salamat po sa opportunity, Lord, na makapakinig po ulit ng inyong mga salita, Panginoon. Mai-share po, Panginoon, ang meaning po ng love po to everyone, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang unang pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil binibigay niyo po, Panginoon, ang pagkakataong po ito, Lord, sa lahat upang makapag-share po ng inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po at nawa po ibigyan niyo po ako, Panginoon, ng wisdom, Lord. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat. We praise you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, Amen. Ayan po. So, ang akin pong topic po ngayon is how to demonstrate love to others. So, paano nga po ba natin na ipapakita ang pagmamahal po natin sa ibang tao? Ayan. So, in personal po, no, sabi po, may iba't ibang uri po ng love. Yung pagmamahal po natin para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan. Ayan po, may iba't ibang uri po tayong love na pinapakita. Pero biblically po, paano nga po ba natin ipapakita ang pagmamahal po natin para sa ating kapwa? Diba? Amen po. So, magbibigay lamang po ako ng ilang examples po to how to demonstrate po yung love po natin para sa iba po bang, di ba po? So, ang una ko lang pong bibigay na example is yung ginawa po ng ating Panginoon para sa atin. Amen po. So, sabi nga po, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish and will have an eternal life. So, ang unang-unang po, ang pag-ibig po ng Panginoon po para sa atin, yun po ang greatest love po para sa akin, no? Kasi po, sinakripisyon po niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay po para sa atin. So, in connection po kung paano po natin ipapakita ang ating pagmamahal po sa ating kapwa, unang-una po na selfless and sacrifice. 'Di ba po, walang pag-aalinlangan at sakripisyo po. Yun isa po sa paraan upang maipakita po natin ang pagmamahal po natin sa ating kapwa, which is ginawa rin po ng Panginoon para sa atin. Amen po. So sabi po, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa rito. Ang isang tao ay iaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang pag-ibig ay madalas na nangangahulugang inuuna ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Amen po, tama po yun. 'Di ba marami na po tayong times, alam ko po, lahat po sa atin dito na nagsakripisyo po para sa ating mahal. Amen po. So, parang hindi na po natin iniisip yung kapakanan po natin. Basta po mapabuti po ang kapwa natin. Parang we give our life for them, lalong-lalo na po sa mga nanay po dito, na parang ibinibigay po natin ang pagmamahal po natin sa ating mga anak. Ipinagtatanggol po natin sila kahit minsan mali na po sila, di ba po? Minsan po, parang ikaw na po yung umaako ng kasalanan po ng anak niyo po. Kaya sobrang pagmamahal niyo po, di ba po? Sinasakripisyo niyo po, selfless po, walang pag-aalinlangan na ibibigay po natin yung pagmamahal na yon. Another example po, ang pagmamahal po natin sa ating asawa. Di ba po, nangako po tayo sa harap ng Panginoon na for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. So hanggang kamatayan po, di ba? Ang sakripisyo po na ito na pagmamahal po natin sa ating asawa. So sa ating mga kaibigan din po, di ba po, meron din po pagkakataon na ang sobrang pagmamahal po natin sa ating mga kaibigan, nagasakripisyo po tayo para sa kanila. So for example po, meron pong isang position po sa company pero magkalaban po kayo. Kasi nangyari na po sa akin yan. Parang ako po,
since pangarap po niya yun matagal na, hindi na po ako nag-apply para sa position na yun. So, ibinigay ko na po para sa kanya. I mean, hindi ko na po siya kinalaban. Kasi gusto ko po na magkaroon po kami ng magandang relasyon. Nagsakripisyo po ako. Hindi ko na po ako nag-isip. Ibinigay ko po yun dahil mahal ko po siya. Di ba po? Amen po? So, pangalawa po, pagpapatawad at habag. So, ito rin po ang isang pagmahal na ibinibigay rin po ng Panginoon para sa atin at dapat din po natin ibigay sa iba. Amen po. So, ilan beses po ba tayo napatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan? So, I know na wala pong perpektong tao. Lahat po tayo nagkakamali. Pero we have time po to repent. So, Jesus is giving us a chance para magsisi po. At pinapatawad po tayo ng Panginoon at pinapatawad pa rin po tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating ginagawang kasalanan. At the same thing po na sana po maibigay po natin sa kapwa natin upang maipakita po natin ang pagmamahal natin. No, sobrang bigat po pag nagtatanim po tayo ng sama ng loob. Amen po, kasi maraming beses ko na po yan naranasan na mas masarap po sa pakiramdam na tayo po ay nagpapatawad dahil lagi nga po nating sinasabi na ang Diyos nga po, ilang beses po tayo pinatawad. How much more tayo po ay tao lamang. Ano pong karapatan natin na hindi po maibigay po ang pagpapatawad, especially po kung ang tao na po na yun ay nanghihingi po ng sorry po. Di ba po? Amen po. So, sabi po sa 1 Peter 4:8, higit sa lahat patuloy kayong magmahalan ng taus-puso sapagkat ang pag-ibig ay tumatakip sa maraming kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapatawad. Amen po. So kung mahal po natin ang isang tao, kahit ano pa pong kasalanan niyan, kahit ganong kalaki pa po ng kasalanan niyan, ay papatawarin po natin dahil mahal po natin sila. At the same thing po na ginagawa rin po natin, amen po, sa ating pamilya, sa ating mga anak. So kahit gano'n po kalaki ang kasalanan na gawa po ng inyong anak, anak niyo po yun. Hindi po natin sila pwedeng ihusgahan dahil lahat naman po tayo nagkakamali. So, pero hindi po natin laging pwedeng idahilan na lahat po tayo nagkakamali. Amen po. Kasi we have a choice. So, yung po mga ginagawa po natin, choice po natin siya. So, hindi po dahil nakakagawa lang po tayo ng isang pagkakamali. Pero alam ko po na yung pagkakamaling nagawa po natin ay pwede po nating baguhin kung magpapatawad po tayo, kung ibibigay po natin ang pagmamahal natin, pag-iintindihin po natin ang taong iyon, ay makakapagbago pa po siya eh. Pwede pa pong magbago po ang buhay po ng bawat isa. Amen po. Ito po ay ibinigay rin po sa atin ng Panginoon million times po. So, hindi na po mabilang ang ating mga kasalanan, ngunit pinatawad po tayo ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya po sa atin. Amen po. Ayan. Another po is practical na pag-aalaga at pagiging mapagbigay. So, sabi po dito, like practical care and generosity po. So, sabi po sa John, 1 John 3:17, if anyone has the world's good and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? So, sabi po sa Tagalog, kung ang sino man ay may mga bagay na sa sanlibutan at makita ang kanyang kapatid na nangangailangan, ngunit ipinikit ang kanyang puso laban sa kanya, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? So, ito po, kunyari daw po meron pong tao po na nangangailangan po, na mahal po natin. So, nanghingi po siya sa atin ng tulong. Sabi, ang mga bagay sa makita ang kanyang kapatid na nangangailangan. Nakikita po natin na nangangailangan po ang ating mga kapatid. Ngunit isinarado po natin ang ating puso. Hindi po natin sila pinansin. Binaliwala po natin sila. So, paano mananatili ang pag-ibig sa taong iyon? So, paano po tayo mamahalin ng Panginoon kung tayo po mismo hindi po natin siya maibigay? Paano po diringgin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan kung nakikita po natin na ang kapatid po natin na nangangailangan ay ibinaliwala po natin? Hindi po ito like always financial help. We can help them through prayers po, through our, sa pamamagitan po ng mag-share,
makakapagbigay po tayo ng tulong po sa kapwa po natin. 'Di ba po, madalas po 'pag marami po na po ako narinig na pagpapatotoo po na, for example po post po kayo sa Facebook po niyo ng about sa Word of God, and then may may magcha-chat na lang po bigla sa inyo na, "Salamat sis kasi naka-relate ako." So, alam niyo po 'yun, yung may mga pinagdadaanan po, ah, ng dahil lamang po sa simpleng pagpo-post niyo po ng Word of God, pagse-share niyo po ng Word of God is nagbago po ang kanyang pananaw. Amen po. So, kung may nakikita po tayong mga mahal nating kaibigan natin na nangangailangan po ng ating tulong, mag-share po tayo. So, wala naman pong masama na i-share po natin ang love po ng God. 'Di ba po? Amen po. So, isa po yun sa pagpapakita po ng pagmamahal po natin para sa kapwa natin. Sa ating pamilya po, kung meron po tayong pamilya na hindi pa po nakakakilala at nakikita po natin na kailangan po nila si Jesus sa buhay po nila. So, wag po nating hayaan po na ipikit lamang po ang ating mga puso at mga mata na wala po tayong ginagawa. Amen po. Kailangan kumilos po tayo. Alam po natin na through prayers po, we can help them. Yan. Diba? Amen po. Ayan po. Another po is kabaitan sa lahat. So, sabi po dito, kindness to all, even strangers. So, sa lahat po ng tao, kahit hindi po natin kakilala, di ba po? Sabi po sa Luke 10:25-37, Jesus taught the parable of the Good Samaritan, showing that love extends beyond family or community boundaries to anyone in need. So, ayun pong verse na yun na nagsasabi po yung sa mabuting Samaritano po, kung paano niya po tinulungan po ang taong hindi niya po kilala, di ba? Doon po pinapakita na kahit hindi po natin kilala ang isang tao, we still show kindness po to everyone. Kasi, alam niyo po, mahirap po na madali pong maging tama, pero mahirap pong maging mabuti, lalo na kung mali po yung nakikita natin. Amen po. Choose to be kind rather than right, especially po in times of kailangan po natin. Nakikita po natin na marami pong tao po ang nagkakamali po, pero kailangan po natin ipakita po ang ating kabaitan po sa kanila. Show kindness. Huwag po natin silang husgahan. Dahil lang po sa nakikita po natin sa social media. So, yung mga hindi po natin kilala, huwag po natin silang husgahan kasi baka po deep in their hearts, meron po silang problema na mga pinagdadaanan. So, we still pray for them. Amen po. So, kaya po nang ipinakita ng The Good Samaritan na kahit hindi niya po ito kilala, tinulungan niya pa rin po ito. So, sa daan po, so, yung mga nangihingi po, ako po, may mga nagkasabi po na minsan namimihasa na nga po dahil parang hindi po nila kaya magtrabaho para sa kanilang sarili. Ngunit, ako po kahit papano, nagbibigay pa rin po ako, kahit bariya po. Kasi, ang nasa isip ko kung niloloko man nila ako, sila naman po ang mananagot po sa Panginoon nun. Basta po ako, tumulong po ako at pinag-pray ko po sila sa aking kaisipan. Hindi man po face-to-face, pero ibinibigay ko po ang aking i-show ko po ang aking pagmamahal sa pamagitan po ng prayer. So, kahit hindi po natin kakilala, hindi po natin kaibigan, ngayon lang po natin na-meet, huwag po natin husgahan. Ay pakita po natin ang pagmamahal po natin sa kanila. Kasi si Jesus po, kahit hindi po niya tayo kilala, minahal po niya tayo. Amen po. Kasi hindi naman po natin siya na meet face to face, di ba po? We still believe in Him kahit hindi po natin siya nakikita. At alam po natin na kahit hindi po tayo nagpapakilala sa Kanya, mahal po niya tayo. Amen po. Amen po. Ayan po. Ang huli po na akin pong i-share na pagpapakita or how to demonstrate our love po is living out the greatest commandment, of course, amen. So, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. So, it's a commandment po. So, ito po ay utos ng Panginoon na kailangan po mahalin po natin ang ating kapwa, gaya po ng pagmamahal po sa ating sarili. Amen po. So, parang ang Panginoon po, ibinigay po niya ang pagmamahal niya sa atin, gaya po ng pagmamahal niya po sa sarili niya. So, parang tayo po, kung gaano po natin kamahal ang ating sarili,
Siyempre po, unahin po muna natin mahalin ang ating sarili kasi how can we give love if we don't love ourselves, di ba po? So, kailangan matutunan po muna nating mahalin, pahalagahan ang ating sarili bago po tayo magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa. So, kung gaano niyo po ipinapahalagaan ang inyong sarili, gano'n din po ang ibigay niyo po sa inyong kapwa, no? Hindi po, kawalan po sa bawat isa. Magpakita po ng pagmamahal po sa ating kapwa kasi isa po itong utos po ng Panginoon. Sa kanya po nanggaling na ang love po na kasi po 'di ba siya ang love po ang unang-una sa fruit of the Holy Spirit. So, 'pag love niyo po ang isang tao, it all follows po, 'di ba po? Love, patience, joy. So, 'pag love niyo po yung isang tao, meron po kayong pasyensya. 'Pag love niyo po ang isang tao, meron po kayong joy sa heart, may peace po kayo. You can have a self-control 'pag mahal niyo po ang isang tao. So, love po talaga yung sagot po, lalo na po sa ating mundo, sa mga nangyayari po sa ating paligid. So, ang pagmamahal po, ang sagot po. Kung siguro po, may mga problema po tayong pinagdadaanan sa ating pamilya, sa ating kapwa. Pero isipin na lang po natin kung gaano po tayo minahal ng Panginoon sa kabila po ng ating mga pagkukulang, sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila po ng ating mga pagkakamali. Sana po, ganoon din po ang ipakita natin sa ating kapwa na ibigay po natin ang pagmamahal po sa kanila, di ba po? Na nararapat po na ibigay po. Tulad po ng utos po ng Panginoon. Ayun po. Maraming salamat po. Yun lamang po para sa akin. So, let's spread love po ngayong Valentine's Day. Ang ating po unang kadita ay ang Panginoon. Salamat po. God bless po everyone. And then, tayo po muna ay mag-closing prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na naibahagi, Panginoon, Lord. Alam ko po, Panginoon, na ang pagmamahal niyo po, Panginoon, ginagamit niyo po ito sa bawat isa, Lord, upang magpakita rin po at magparamdam din po ng pagmamahal sa aming kapwa, Lord. Maraming salamat po sa love niyo po. Lord, salamat po, Lord, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, magamit po ito sa araw-araw, Lord, na aming pamumuhay, Panginoon. Maipakita po namin ang pagmamahal po sa aming kapwa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, sa buhay po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ingatan niyo po kami, Panginoon. Lahat po ng nakikinig po sa devotion po na ito at pati rin po, Panginoon, ng mga hindi pa po nakakilala, Panginoon. Nawa po, Lord, ay makilala ka po nila, Lord, at maramdaman po nila kung gaano po, Panginoon, kasarap, Panginoon, ang pagmamahal mo, Lord. Maraming salamat po. We praise you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, Amen. Thank you po, and God bless everyone.